I never imagine na mapupunta ang Pilipinas sa ganitong hotspot, no? Ito yung hotspot na ayaw mong makuha, 'di ba, no? Na pag-uusapan ka ng buong mundo dahil naging hub ka na ng mga scammer din, no? Alam mo yun, walang feelings, no? Hindi na naawa dun sa tao na yun, no? Na kahit na alam niya na pag in-scam niya yung tao na yun, eh masisira talaga yung buhay niya, no? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. It's weekend again guys, no? Another weekend para makapagpahinga at makapag-recharge and syempre makagawa ng content, di ba? Kaya excited ako guys kapag yung weekend no? Syempre kasama family, pahinga, no? So for today guys, pupunta ako ng dealership, right? Or sa atin ang tawag kasa, di ba? Kasa, no? Kasi maintenance check nitong sasakyan. Tsaka magpapa-change tayo ng gulong, di ba? Kasi naka-winter tires pa rin kami, no? So ipapapalit na namin dun sa tires namin before the winter. Kasi para hindi mapudpud naman yung ating winter tires, no? Tapos magpapa-change na lang ulit tayo pagpapalapit na ulit ang winter. So yan yung mga i-consider nyo rin guys kapag pupunta kayo dito sa Canada, no? Napaka-importante niyan sa inyong sasakyan, no? Na tamang gulong yung inyong gamit, no? Anyway, so samahan nyo ulit ako sa biyahe. At tayo ay magkwekwentuhan ulit tungkol dito pa rin sa buhay Canada, syempre, di ba? So, ano na yung mga latest news dito. Pero for today, guys, ang pag-uusapan natin is not really connected or really focus on buhay Canada lang, no? Kasi may nakita akong news, right? Sa isang sikat na news channel sa Philippines, no? And nakakalungkot na nakakagulat, guys, no? Kasi this is about dun sa mga nangi-scam, no? Na ginagamit ang technology para mang-scam ng mga tao, no? This is the live CCTV feed of a scam call center, and that's them panicking after I confronted them. Usually we get scammers from India, Pakistan, or even South Africa, but this time it's different. This group scams from the Philippines, from the second floor of the Skyrise building in Cebu IT Park, Cebu City. They also run a scam that's not covered on YouTube as of now, the investment scam that is. Companies like Amazon, Apple, and even Google outsource their customer support operations to the Philippines due to their relatively low labor costs and strong English proficiency. This makes it easier for a scam call center to blend in and operate with the necessary resources. Bakit ko sinabing nakakagulat, no? Nakakagulat na nakakalungkot, no? Kasi una guys, marami na ako napanood nito no, na yung mga nangi-scam is na-expose na mga hacker, 'di ba? And mostly guys, ang mga na-expose nila is taga India, no? Siyempre guys, kasi pag sinabi mong call center, 'di ba? Call center jobs, hindi papahuli diyan ng Philippines, no? Kasi nga we are really into customer service plus magaling o maganda talaga yung ating communication skills, kaya hindi tayo papahuli sa ganyang trabaho, no? Yun lang, nakakagulat lang is that na-drag ngayon ang pangalan ng Philippines, hindi sa galing natin sa ganong trabaho, pero sa pangi-scam, no? At ang isa pang nakakalungkot doon guys, yung mga ini-scam nila ng mga tao guys,
galing sa mahihirap na country din like Nigeria, yung mga ganyan, mga Africa, di ba? Na meron pa nga doon na nagsabi na pag binigay ko sa inyo yung perang hinihingi nyo, talagang sobrang maghihirap kami. Mababankrupt talaga kami, di ba? Pero yung agent na kausap niya na nanggaling ng Philippines, talagang walang remorse, wala talaga siyang, alam mo yun, walang feelings, no? Hindi na naawa doon sa tao na yun, no? Na kahit na alam niya na pag in-scam niya yung tao na yun, masisira talaga yung buhay niya, no? Pero wala. Talagang sa kanya, focus lang siya doon sa pera na makukuha niya doon sa tao na yun. And I can imagine, guys, na may mga ganong tao talaga, no? And syempre, nakakalungkot din bilang isang Pilipino, di ba? Na hindi kasi tayo ganon, no? Hindi tayo dapat ganon. Na manloloko tayo ng tao dahil lang sa pera, no? Parang ang hirap ipakain sa family mo yung sweldo mo na nanggaling doon, di ba? Pero yung mga taong to talagang wala silang pakialam, no? Basta sila mangi-scam sila ng mga tao, no? At saka ang laki, no? Parang ano ba? Ang profit nila, no? Tanggal na lahat yung mga renta, yung mga pasweldo, no? 300 plus thousand, no? US dollars, guys. Just imagine that. No? Ilang tao yung na-scam nila na yon, no? Mabuti na lang, no, guys, na may hacker na ganun at talagang na-expose sila, no? Siyempre ako nung nanonood ako nun sa ibang channel kapag nakakapag-expose sila ng ganun, kinda na-amaze ako, siyempre, di ba? Kasi ano yan eh, labanan ng technology to technology yan eh. Kaya din somehow fascinating din, di ba? So the other side is using technology para mang-scam or on a negative way, pero meron namang isa na gagamit din ng technology para i-expose yung ginagawa nilang kalokohan, no? Yun lang, I never imagine na mapupunta ang Pilipinas sa ganitong hotspot, no? Ito yung hotspot na ayaw mong makuha, 'di ba, no? Na pag-uusapan ka ng buong mundo dahil naging hub ka na ng mga scammer din, no? That is so embarrassing, guys, no? Kaya thankfully, 'di ba? Nahuli sila or na-expose na yung kanilang masamang gawain, no? So I am not saying na yung hacking is really a good thing, no? Pero kasi 'di ba, pinakita dito na yung isang bagay na talagang for us is mali, no? Kasi syempre nag-access ka ng isang lugar or ng isang technology nang walang paalam, pero nagamit kasi ito, guys, sa magandang paraan, no? Ang sabi pa nung ng hack, no, 1 taon na niyang tinatrabaho yung company na yon, no? So ang ibig sabihin, guys, ganun na sila katagal nag-ooperate, no? Ang isang another aspect doon, guys, is that bakit hindi nalaman ng mismong government natin, no? Kumbaga, wala ba tayong ganun ka-advance na technology sa Philippines para talagang ma-screen at maharang yung mga tulad ng mga ganyan, no? Kasi, guys, ako, I am just thinking out loud, no, na kung paano mahaharang yung mga tulad niyan, no? Kasi, guys, isipin nyo na lang, no, na merong isang company na tumatawag sa iba't ibang bansa, no? Regularly, no? If they are operating 1 year plus na, no? So, paano dapat to na-track, no? Kung meron lang sanang technology in place sa Philippines na pwedeng mag-scan
or mag-track ng mga katulad ng mga transactions na katulad nito, baka siguro tayo na mismo yung nakahuli, no? Hindi na kailangan pa ng hacker para lang mahuli yung mga ganitong masasamang gawain, no? Kasi 'di ba, kung pwede naman kasi yun, guys, no? Kumbaga merong parang audit in place na makikita mo na bakit merong isang company sa Cebu, 'di ba? Na regularly araw-araw may outbound calls, 'di ba? May outbound calls sa iisang bansa like Nigeria, 'di ba? Africa, 'di ba? Doon pa lang, guys, pwede mo nang simulan yung investigation mo, no? Sa akin lang naman, I am just thinking, no? Kasi being in the information technology sector, guys, I know that this is possible, no? So, sana in the future, 'di ba? Magkaroon din ang Philippines ng mga ganyang sophisticated na mga process or ng technology para hindi nakakailanganin pa ng hacker na i-point out pa sa kanila or i-expose yung mga bagay na katulad nito para lang sila gumalaw, di ba? Kasi, guys, isipin nyo, kung walang nang hack doon sa hub na yon or doon sa company na yon, malalaman ba ng mga pulis, di ba? Malalaman ba nila na merong mga hacker doon sa building na yon? Hindi naman, di ba? Tuloy pa rin ang kanilang pangi-scam kung hindi nag-intervene itong hacker na to, 'di ba? So kung titignan natin, it's a good news, but at the same time, it's actually a sampal sa mukha ng mga kapulisan din natin sa Philippines, no? Kasi 'di ba? Supposed to be dapat trabaho nila 'yun, no? Pero merong isang hacker somewhere, hindi nga nila alam kung sino. Wala naman nakakaalam kung sino siya, di ba? Yun pa yung naka-discover at nag-expose at trinabaho niya pa ng 1 taon, di ba? Yun lang, no? So, again, hindi yan malabo. Kasi ngayon, guys, tingin ko yan yung isa sa mga dapat na pagtuunan ng pansin when it comes to security, no, ng isang bansa. Kasi, guys, lahat ng process natin ngayon, payments, communication, umiikot tayo, guys, sa technology, no. Kaya dapat, tingin ko, meron din tayong magandang technology process in place to catch bad guys like this, para hindi na mapapahamak yung mga ibang taong katulad nito, no? Sabi pa nga nung hacker, no, so parang naging target na rin nila ang North America, no? So hindi natin alam kung meron na ring na-scam na nanggaling dito sa Canada. Kaya, guys, kayo mag-iingat kayo, no? Maging aware kayo sa mga tumatawag sa inyo, yung mga important details. Wag niyong ibibigay, no? Like your SIN number, kung saan kayo nakatira, your phone number, etc., no? At pag hindi niyo kilala at hindi kayo sigurado, no? Hindi kayo pipilitin na magbigay ng anything, kahit pera sa kanila, no? And always remember, if it is too good to be true, mag-isip na kayo, guys, no? Hindi po ganun kadaling kumita ng pera ngayon. Kaya pag yan na yung sinasabi sa inyo na dito kikita ka ng malaki, tutubo yung pera mo ng malaki, mag-isip ka na, no? Kasi malamang sa malamang scam yan, 'di ba? Anyway, so yun lang, guys. Thank you again for watching and see you on my next video. Peace.